umaga sa inyong lahat. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Wala akong pasok pag ganitong Monday. And ako lang mag-isa usually. Pero ngayon, not sure kung nandyan si Kuya Gwen sa taas. Nandyan. Nandyan yung sapatos niya. Nandyan siya, for sure. So, tignan niyo ang bahay namin. Maglilinis muna ako. Ayan. Ayan, linis muna ako. Linis muna ako ng bahay namin. Or magkape muna ako. Kape muna tayo. Tapos gawa tayo ng sandwich. Tapos maglinis. Tapos kasi nagre-review ako para sa aking exam. Nursing exam. LPN actually. LPN exam. Another journey of my life. Oh my God. Nale. At maglinis muna ako. Muna tayo. Tingnan mo. Nakapaghugas kagabi. Mabilis lang yan. Mabilis lang ang mga yan. Saglit lang yan. Okay. Wait. Mamaya tayo mag-usap. Meron akong tips and meron akong ikukwento sa inyo tungkol sa aking mga karanasan sa pagpapa-interview sa aking mga current job at saka yung mga nakaraang job ko. Bigyan ko kayo ng tips kung paano magpa-interview. Yan. Welcome back. Nakapaglinis na tayo. Malinis na ang bahay. Look, tingnan nyo. Malinis na siya. Yan na yung kitchen. Yan na yung stove namin. Yan. Malinis na. So, gagawa ako ng pagkain ko. Nakakapagod. Sorry, itong ilaw namin dito sa bahay, pabago-bago yung lighting. Itong camera. Hindi ko malaman. Ito yatang dalawa. Yellow. Magluluto ako ng tuna spread, tuna egg, chicken sandwich. Tayo, syempre maglalaga tayo ng itlog. Wait lang po, tayo ng eggs. Eggs log. Tayo ng egg log. Para pwede na rin itong pangbaon bukas. Ilaga natin yung itlog. Ilaga natin yung itlog. Tingnan nyo. Yan ang itlog. Ilaga natin. Yan. Tingnan nyo si Miyagi. Kumain na yan. Kumain ka na eh. Ano pang gusto? Kumain na yan sila. Binigyan ko na ng pagkain. Magluto din tayo ng spam. So, ano yung sinasabi ko sa inyo kanina? Bibigyan ko kayo ng tips ng pagpapa-interview dito sa Canada. Yung mga naging employer ko, mga trabaho ko dati, ano lang naman eh. Yung pinakamahaba kong experience talaga sa dental reception, dental administration, mga ganon. Pero, maraming nagtatanong sa akin kung meron ba daw akong nag-course ba daw ako, kumuha ako ng kurso para sa, anong tawag doon sa course na yun? Dental administration course. Kasi kalimitan ng mga nakakapasok sa mga ganyan, mga medical receptionist, may mga kurso silang tinapos na gano'n, accredited by Canada. Pero luckily, ako naman, hindi ko na kinailangan or hindi ako ni-require. Kasi, ang equivalency ng experience ko is okay naman. Ibig sabihin, yung length ng naging experience ko dun sa unang naging trabaho ko sa dental clinic ay sapat para makapagtrabaho ako sa ganitong field. Yun yung naging advantage para sa akin.
Nung nag-apply ako, yung unang naging trabaho ko dun sa dental clinic as a reception is yung clinic ni Dr. Shu. So, sumalangit nawa kasi namatay na siya. Yun ang unang naging trabaho ko. So, na-interview ako dun sa office niya dati. Nakita niya yung credential ko, which is matagal ako naging receptionist sa Dubai. Kasi galing kami sa Dubai. Ako at yung asawa ko, matagal kami nagtrabaho sa Dubai. So, lahat ng mga naging trabaho ko doon is in an administrator sa mga offices. Reception, secretary, PA, all around. Alam yan ng mga taga-Dubai. Kung galing ka ng Dubai, alam mo yan. So, yun ang naging trabaho ko. So, it said, dun sa resume ko na yun ang naging trabaho ko. So, nung na-interview ako sa kanya, wala namang tanong-tanong. Sabi niya sa akin, this is gonna be easy for you kasi you know how to work with telephone, customer service, alam mo kung paano makipag-usap sa kanila. Ang ituturo ko na lang sa iyo, syempre, yung mga dental terms na kailangan mong matutunan dito, ang mga dental insurances kasi I have to deal with dental insurances din dito. Ako yung magpa-process, ako yung magpa-follow up ng mga payments, ako din ang kakausap sa kanila kung ano ba ang mga coverage and frequencies ng mga pasyente. So, yun ang sabi niya, yun na lang ang ituturo ko sa iyo kasi you know the basic na, sabi niya. So, yun, from then, nag-umpisa ako hanggang naka 6 years yata ako sa kanya and then eventually, syempre, umalis na ako. So yun, ang unang tips ng pagpapa-interview naman dito sa Canada, as long as alam mo yung ina-applyan mo, dapat alam mo yung position na a-applyan mo, dapat confident ka, alam mo sa sarili mo na kaya mo yung trabaho, alam mo yung gagawin mo, yun ang unang-una kong tips. Kasi kung nag-a-apply ka sa field na hindi mo naman alam, wala kang idea, mapapaisip din yung a-applyan mo, yung magiging employer mo. Ano ba to? Magiging profitable ba ito pagka hinire ko? Ititrain ko, magiging okay ba siya? So, yun yung magiging discussion. Kung ano ba, i-hire ka ba o hindi. So, ang pangalawa, dapat confident ka din. Dito, syempre, kung alam mo yung ina-applyan mo, may experience ka, at alam mo yung magiging trabaho mo, it follows, magiging confident ka. Yun lang naman yun. Yun ang pinaka-kailangan mo. Dapat confident ka. Alam mo kung ano yung sinabi mo, kung ano yung nilagay mo sa resume mo. Dapat, kaya mong panindigan. So, pagka nilagay nyo sa resume nyo at isinabi nyo, dapat mapanindigan nyo. Sa totoong buhay, sa actual na trabaho, dapat marunong kayo. Dapat alam nyo. Yun ang pangalawang tip ko. So, pangatlong tips ko sa inyo, pag nagpapa-interview kayo, huwag nyo namang ibenta ang sarili ninyo sa napakamura at huwag nyo rin ibenta ang sarili ninyo sa napakamahal. Sakto lang. Sakto lang dun sa experience ninyo, sa kaalaman ninyo. Kasi marireject kayo. Baka sabihin naman ng employer nyo, napakataas naman ng tingin niya sa sarili niya, ganon. Tapos, pagka masyado namang mababa yung hiningi ninyo na salary, syempre magsisisi kayo sa huli kasi ang dami mong trabaho, ganito yung trabaho mo, tas ganito lang yung sweldo mo. Yun yung hiningi mo kaya yun yung ibibigay sa'yo. So, dapat, pag nagpapa-interview kayo, mag-research muna. May mga nakapost dyan sa internet, kung ano ba yung median wage, kung ano ba yung middle wage ng mga every position na mga a-applyan, mga trabaho dito sa Canada. So, doon kayo magbabase. Kung, kunwari, sa isang posisyon, may experience kayo, 2 taon, ang minimum wage ay ganito, medyo itataas mo siya ng konti. Ganon.
Huwag namang humingi ng sobra-sobrang napakamahal. Kasi marireject din kayo pag ganon. So, yun yung pangatlong tips ko. Kwento ko sa inyo kung yung mga experience ko kung paano humingi ng salary. Syempre, next time na sa next vlog na yun. Mapupuno na tong vlog na to. Ganon. Ayun. Meron pa ba akong pang-apat na tips? Meron pa ba akong pang-apat na tips sa inyo? Ito. Kwento ko lang sa inyo muna. Kasi gaya na nabanggit ko, galing kami ng Dubai. Matagal kaming nanirahan doon ng asawa ko at nagtrabaho doon. So pag nagpapa-interview doon, talagang postura, yung nakatay, pag mga lalaki, naka-coat, naka-slacks, naka-postura, as in postura. Pagdating namin dito, syempre bago-baguhan pa lang kami, ganun din ang pormahan namin. Pero nakita namin yung mga kasabayan namin nagpapa-interview, hindi naman ganun. Kasi paano ka puporma? Kunwari, snow sa labas, paano ka magsusuot ng ganun? Napaka-uncomfortable tapos hindi siya warm. So yung iba, naka-t-shirt lang, tapos naka-jacket lang sila ng normal jacket lang. Tapos pagka uupo ka dun sa interview, minsan naka-jacket ka pa ng winter jacket kasi talagang malamig. So, dito, wag nang pumorma, dapat yung sakto lang. Yun yung pang-apat na tips ko sa inyo. Kasi dapat komportable kayo. Pag nagpa-interview kayo, umupo kayo sa upuan, komportable, hindi kayo yung giniginaw. Naranasan ko yan. Isa sa mga pinuntahan kong interview dati, hindi ko alam, talagang nagpostura ako. Tapos, giniginaw ako. Hindi ako nakasagot sa mga tinanong ng employer. Kasi giniginaw ako. Yung suot ko, hindi siya sakto sa weather. Pumorma ako. Bagong salta pa lang ako yan dati. So, yun yung pang-apat na tips ko. Kung kayo ay dumating na dito sa Canada at magpapa-interview kayo, huwag na kayong pumorma-porma kasi mamaya lalamigin kayo pag nakaupo kayo doon. Dapat yung komportableng damit at warm. Yun ang tip ko sa inyo. Yun ang tips ko. Bakit wala tayong mantika? Ito. Ayan. Ay, naku, day. Pwede ba ito? Ayan. Ilagay ko na ito dito. Ayan. So, sa next na video, ikukwento ko sa inyo kung paano kami nakapunta rito, paano yung mga naging unang trabaho ko. Ito, masaya to. Mga unang naging trabaho ko, matatawa kayo sa akin. May mga trabaho pa akong talagang katawa-tawa. Mga interview kong na-experience na talagang katawa-tawa din. Kung paano kami pumunta dito, sinong tumulong sa amin. See you in the next vlog. Pero bago ka umalis dito at mag-close ng video ko, mag-subscribe ka muna, mag-like ka, mag-comment ka, i-share mo na din. Okay? Okay po. Maraming salamat. Have a good day. See you in the next vlog.